sa ating mahal na Panginoon. Next ko lang po siguro ng ibahagi sa inyo ang ginawang himala. Minsan pa lang ating mahal na Panginoon sa aking buhay. Sa dakong po ng Dolores Church, hindi ko po ito may patutuwa. Hindi po magkakaroon ng pagkakataon. So siguro ito na po yung tamang oras upang ipagpasalan ko po ang bagay na ito na ginawa ng Diyos. Mga last 2 months po mga minamahal, sa dakong po ng San Francisco, may ginawa po kasi ako doon. Then, nung malapit na po doon sa bahay ng kaibigan ko, may katabi po kasi siyang malaking gate. So, lumabas yung sasakyan. Ako paparating po ako. So, naghahabulan yung dalawang aso niya. Malalaki po yung aso. Sabi ko nila, German Shepherd po daw. Hindi po kasi mga ordinaryong aso. Malalaki sila. So, habang tumatakbo po yung dalawang aso para sungaban ako, alam mo yung nanggigigil pa sila, talagang matatakot ka pa, nakita mo sila. Dalawang aso po na nag-aabulan upang kagaling po ako. Nakasakay po ako sa tricycle. Pero yung takbo po siguro nasa 5 lang dahil malapit na po ako doon sa bayan na pinupunta ko. Then, nung malapit na po yung isa sa akin, yung isang aso, mga minamahal, ang tanging nabanggit ko lamang po, in Jesus' name. Ewan ko po sa time na yun, wala po ako nararamdaman takot, o wala po ako nararamdaman na nanginig ako, nangamba. Basta tuloy-tuloy lang po ako yung pagdadrive ko. Subalit, pagkasabi ko po yung pangalan in Jesus' name, si dalawa po naghahabulan niya. Yung pangalawa, huminto na. Pero taon pa rin ng taon, yung una po sumungap sa akin, kinagat ako dito. So, kaya naramdaman ko na bumao po yung mga ipin niya eh. Kasi pagka buka ng bibig niya, pagka alis niya, pagkabanggit po ng Jesus niya, lumayo na rin po siya. Then ipaparating ng mga estudyante, mga bata, mga naka-tricycle, takot na takot po sila dahil nakita mo na yung aso, malalaki. Lumayo po sila dahil ako nandun lang po. Binabanggit ko lang at nananayin lang sa ating mga nabili. So, sa madaling salita, nung nakagat po ako ng aso na yun, yung isa, yung tanging nabanggit ko lang po sa pangalan ni Jesus. Then, naramdaman ko nga po na bumayo yung mga ibig niya sa dito sa binti ko po. Pagpasok ko doon sa bahay ng kaibigan ko, titingnan ko yung paa ko, isang himala. Ni isa walang may susugat mga naman. Alam po niyo yung balat pag naipit yung ano natin, yung kapangpangat ang may mulong kamandayaan. So, apat na kagat ng aso, dalawa dito, dalawa sa baba. Namuong, yung apat na yun, namuong ng dugo. Pero walang sugat. So, yun po yung himala ng Diyos. Amen. Kinagat ako, pero walang sugat. Na-miss po ako sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Then, pagdating po ng may-ari ng mga aso, kinausap po namin, pinapunta namin siya doon sa bahay. Ang sabi naman po niya, kumpleto naman po daw siya inject yung mga aso nila, may mga papeles, certification, sabi po niya. So sabi po niya sa akin, magpa-inject ka ng anti-tetano, akong gagastos. So dahil po sa oras na yun, hindi po ako makaalis dahil na meron po kami ginagawa ng so sabi ko, kinabukasan na lang. So hanggang sa nag-ibis ko, hindi ko na po actually napatingin. So yung apat na ipin na parang bakat na lang po sa balat ko, yung namuong dugo, ako na lang mismo ang nagsugat para ilabas ko yung dugo. So sa madalit salita, dumugo sila. So, ang kabutihan po ng Diyos, mga minamahal, dalawang aso na malalaki, nung pagkabanggit po sa kanyang pangalan, in Jesus' name, gumawa po ng himala ang ating mga Pinoy. Amen.
So, gaano po kabuti ang Diyos kung kailan po ay lalapit at magtitiwala sa Kanya. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Huwag po tayong mahiyang humingi, huwag po tayong humiyang lumapit, at huwag po tayong humiyang magpakbaba sa ating mga napayo. Sayang sa Kanyang po ang kapurihan.